mga divers sakaling hingin yung kanilang tulong. Maraming paraan para masuri ang ilalim ng Taal Lake sa gitna ng pagsisikap na mahanap ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea na isa ring Navy SEAL, gagamit muna sila ng underwater drone bago sumisid ang mga technical divers. Ang Taal Lake ay isang volcanic lake na umaabot ng hanggang 170 meters ang lalim, mas malalim kaysa karaniwang diving limits. Ayon sa Navy, kaya ng kanilang mga technical divers na sumisid ng hanggang 94 meters. Hindi basta-basta ang pagsisid sa Taal Lake. Madilim sa ilalim, maputik, posibleng may posibilidad pa ng volcanic activity at kulang din sa oxygen. Kaya drone muna bago divers ang kanilang i-deploy. Nauna nang isiniwalat ng whistleblower na si alias Totoy na may isa umanong retired judge na may malaking impluensya sa judiciary ang umaaktong fixer ni Ang. Sa isang opisyal na pahayag, itinanggi ni Reyes ang mga akusasyon ni alias Totoy at hinamon ito na tukuyin ang umano'y mga partikular na kaso kung saan tinulungan niya ang gambling operator. Tiniyak naman ng PCSO chief na nakahanda siyang makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa kaso. Mula sa kasong kidnapping, inihahanda na ng mga abogado sa Department of Justice ang mga kasong murder at international humanitarian law patungkol sa missing sabungero case. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rebulla, sa ngayon ay nagsasagawa na ng evaluation ng mga abogado ng DOJ. And at the same time, in conference din yung ating lawyers about the cases that are being evaluated for filing, from kidnapping to international humanitarian law. These are considered probable cases that we will be filing together with the murder and other cases that have to be filed against the perpetrators. Nailigtas sila matapos ang pag-atake ng mga armadong rebelde sakay ng 8 speedboats sa Yemen. Matapos abandonahin ang nasirang barko na rescue ang mga tripulante at dinala sa Djibouti, East Africa. Ayon sa DMW, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon ng iba pang barko sa rehiyon, kabilang ang MV Cordillera na inatake rin noong linggo, ngunit walang sakay na Pilipino. Binibigyan diin ang kagawaran ng obligasyon ng mga ship owners at manning agencies na i-report ang kanilang mga voyage schedules, gayon din ang pangalan ng mga Pilipinong marino sa OFW welfare system. Lucky na damage yung ship and was abandoned, and now the crew are headed home, so we're hoping to have them home soon. Philippine Consulate General sa Houston. Sa opisyal na pahayag ng embahada, sinabi nitong mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon ng baha sa Kerrville at mga kalapit na komunidad sa Central Texas. Ayon pa sa embahada, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa lokal na otoridad at Filipino community kaugnay ng kalamidad. Nakahanda ang embahada na magpaabot ng agaarang tulong sa mga Pilipinong apektado ng baha. Attorney Ruth Castelo. Si Castelo ay dating nagsilbi bilang Undersecretary ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry mula taong 2018 hanggang 2023. Siya ang magsisilbing tagapagsalita ng OVP, gayon din sa mga opisyal na lakad at aktibidad ni Vice President Sara Duterte. Pinalitan ni Castelo si dating OVP spokesperson Attorney Michael Powa. Bigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng
ganon. Ang naging pahayag ng Malacanang base na rin umano sa narinig nilang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at kapag nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way. Medyo slim. Dahil nga ng magkakabukod na reklamong cyber libel si Senator Risa Ontiveros dito sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga. Ang isang reklamo ay laban kay Michael Maurilio, ang witness laban kay KOJC leader Apollo Tibuloy na kamakailan ay binawi ang kanyang pahayag. Sa lumabas na viral video ni Maurilio, sinabi nito na pinilit at binayaran lang siya ni Senator Ontiveros para tumistigo laban kay Tibuloy, maging kay Vice President Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito ay mariin namang itinanggi ng mambabatas kaya naghain na siya ng reklamo. Bukod kay Maurilio, sinampahan din ng kaparehong reklamo ang ilan pang vlogger na sina Byron Cristobal, Obanat Bay, Jeffrey K. Eric Celis, Reset Chu, Jay Sonsa, Alex Destor at ang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Sabi ng mambabatas, isinama niya ang mga vlogger dahil ipinapakalat nila ang video o impormasyon na isinawalat ni Maurilio. Ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel dahil sa kawalang kapakialaman nila. Naaabot na nga ni Philippine National Police Police General Nicolas Torre III sa National Capital Region Police Office at Seguridad sa Metro Manila. Kaugnay sa nalalapit na State of the Nation Presidente Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Lupardo, nakabase kasi ang mag-deployment ng mga tauhan ng PNP sa resulta ng threat assessment ng NCRPO. Kahapon, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nasa 12,000 na pulis ang kanilang i-deploy sa iba't ibang lugar sa Calacam, Maynila para sa seguridad ng zona. Mayroon pa rin naman ang mga reserve forces na nakahanda kung kinakailangan pa ng dagdag pwersa. Pinauubaya na rin niya ni Chief PNP sa mga regional directors sa pagtataas ng alerto base sa posibleng resulta ng Ella? 2,000 kilos na ang naalis mula April na mga unnecessary wires dito pa lang sa street ng Benondo. Ayon sa Meralco at kay Mayor Isko na pumunta rin mismo sa clearing operation, wala rin naman na maaapektuhan dahil mga unusable wires lang naman halos ang inali. Pasado alas 10 ng umaga, pinasimulan ang pagpuputol sa mga wires na nagsalabat sa poste ng Meralco dito sa Benondo, Malinda. Pumunta rin sa naturang clearing operation si Manila Mayor Isko Moreno sa pakikipagtulungan ng Meralco at local government unit. Target na maalis ang mga bukol-bukol na kable o tinatawag na spaghetti wires na peligro sa lansangan. Basta nagawa ng bag checking sa mga estudyante bago sila pumasok sa school premises at ipinagbabawal din itong mga matutulis na bagay o mga posibleng panggalingan ng mga aksidente. Kinigpitan na ng Department of Education, Western Visayas, ang kanilang seguridad sa mga paaralan sa rehiyon. Ito ay kasunod sa stabbing incident sa 2 paaralan kamakailan. Ang stabbing incident ay nangyari sa San Joaquin School of Fisheries sa Iloilo kung saan sugatan ang 15 anyos na estudyante matapos sinaksak ng kanyang 13 anyos na kabarkada. Tatlong estudyante naman ang sangkot sa stabbing incident sa Antique National High School. Sinaksak ng 15-year-old student ang 2 estudyante sa paaralan.